Anak, ibinunyag ang pagtataksil ng kanyang mga magulang. Hindi ko kailanman inakala na darating ang araw na ako mismo ang sisira sa pamilyang buong buhay kong pinangarap na maging buo. Ako si Mara, 19 na taong gulang. Lumaki akong may simpleng pangarap, ang makapagtapos, makahanap ng maayos na trabaho at masuklian ang sakripisyo ng mga magulang ko. Sa paningin ng iba, perpekto ang pamilya namin. Si Mama, si Clarissa, ay isang maayos manamit, palangiti at aktibo sa simbahan. Si Papa naman, si Roberto, tahimik pero responsable. May maliit kaming grocery sa barangay at doon umiikot ang kabuhayan namin. Sa loob ng maraming taon, akala ko masaya kami. Pero minsan, ang katotohanan ay parang anay. Tahimik na sumisira hanggang sa isang araw, guguho na lang ang lahat. Nagsimula ang lahat sa maliit na bagay. Napansin kong mas madalas nang umuwi si Mama ng gabi. May mga pagkakataong hindi na siya kumakain sa bahay. Kapag tinatanong ko kung saan siya galing, palagi niyang sagot, may meeting sa suppliers o kaya may prayer meeting. Wala namang mali roon, pero may kakaiba. Iba ang kinang ng mga mata niya. Iba ang pag-aayos niya sa sarili. May bagong pabango, mas madalas siyang nakangiti habang nakatitig sa cellphone. Isang gabi habang naghahapunan kami, biglang nag-vibrate ang phone ni Mama. Nakita kong napatingin siya kay Papa bago niya agad kinuha ang telepono at tumayo. "CR lang ako," sabi niya. Hindi ko alam kung bakit pero sumikip ang dibdib ko. Makalipas ang ilang minuto, dumaan ako sa tapat ng banyo. Mahina ang boses niya pero malinaw ang mga salitang narinig ko. "Miss na rin kita. Bukas ulit ah." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko. Hindi ko agad hinusgahan si Mama. Baka mali lang ang narinig ko. Baka kaibigan lang. Pero isang hapon, maaga akong umuwi mula sa school. Wala si Papa dahil nasa palengke pa siya. Tahimik ang bahay. Akala ko walang tao. Hanggang sa marinig ko ang mahihinang tawa mula sa kwarto nila Mama at Papa. Bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong lumapit. Bahagyang nakabukas ang pinto. At doon ko nakita ang eksenang hindi ko kailanman makakalimutan. Si Mama at si Tito Ramon, matalik na kaibigan ni Papa, magkasama sa kama, magkayakap. Parang gumuho ang mundo ko. Nanginginig ang tuhod ko habang umatras ako. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng bahay. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa plaza. Basta ang alam ko, hindi na ako makahinga sa sobrang sakit. Bakit? Bakit si Mama? At bakit si Tito Ramon? Ang taong ninong ko pa sa kumpil? Akala ko, iyon na ang pinakamabigat. Nagkamali ako. Pagkalipas ng ilang linggo, hindi ko pa rin masabi kay Papa ang nakita ko. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko kayang wasakin ang mundo niya. Pero isang gabi, may narinig akong sigawan sa sala. Pagbaba ko, nakita ko si Papa at Mama na nagtatalo. "Akala mo hindi ko alam?" Sigaw ni Papa. Namumutla si Mama. "Roberto, hindi totoo yan." "Hindi totoo? Nakita ko ang mga mensahe mo." Nanlumo ako. Akala ko nalaman na ni Papa ang tungkol kay Tito Ramon. Pero iba pala. "Si Engineer Daniel? Siya rin ba, Clarissa?" Sigaw ni Papa. Nanlaki ang mata ko. Hindi lang pala isa. Hindi lang si Tito Ramon. May iba pa. Pakiramdam ko nadudurog ako sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Papa. "At ikaw?
Sagot ni Mama. Nanginginig ang boses. Hindi ka rin naman malinis, Roberto. Biglang natahimik ang buong sala. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Papa. Alam ko ang tungkol sa sekretary mo. Parang sumabog ang tenga ko. Pareho sila. Pareho silang nagtataksil. Pareho nilang niloloko ang isa't isa. At ako ang nasa gitna. Buong gabing hindi ako nakatulog. Sa isip ko, kung mananahimik ako, magpapatuloy ang kasinungalingan. Magpapanggap kaming masayang pamilya habang unti-unting nabubulok ang pundasyon. Pero kung magsasalita ako, baka tuluyan ng masira ang lahat. Isang linggo ang lumipas na parang bangungot. Isang umaga ng linggo, nagdesisyon ako. May family gathering kami sa bahay. Naroon ang mga kamag-anak, pati si Tito Ramon. Habang nagkukwentuhan sila at nagtatawanan, pakiramdam ko nasusuka ako sa pagkukunwari. Tumayo ako sa gitna ng sala. May sasabihin po ako. Natahimik ang lahat. Tumingin sa akin si Mama. May halong babala ang mga mata niya. Mara, mamaya na. Hindi ma. Ngayon na. Huminga ako ng malalim. Alam ko na po ang lahat. Namumutla si Mama. Si Papa nagtataka. Alam ko po ang tungkol kay Mama at kay Tito Ramon. Parang tumigil ang oras. Nabitawan ni Tita Lorna ang hawak niyang baso. Totoo ba yan? Sigaw ni Papa. Nakatingin kay Mama at kay Ramon. Hindi nakapagsalita si Mama, pero hindi pa ako tapos. At alam ko rin po pa ang tungkol sa inyo at sa sekretary ninyo. Napalingon ang lahat kay Papa. Ang katahimikan ay mas masakit pa sa sigawan. Naging magulo ang mga sumunod na mga minuto. Sigawan, sumbatan, luha. Si Tito Ramon dali-daling umalis. Si Mama hindi makatingin sa akin. Si Papa nanginginig sa galit at kahihiyan. Ano bang ginawa natin sa anak natin? Bulong ni Mama, umiiyak. Napatingin ako sa kanya. Ano pong ginawa ninyo? Hindi niyo po naisip kung anong mararamdaman ko? Humagulgol siya. Si Papa naupo at napayuko. Sa unang pagkakataon, nakita ko silang hindi bilang mga magulang, kundi bilang dalawang taong nagkamali. Dalawang taong makasarili. Ilang buwan ang lumipas, naghiwalay sina Mama at Papa. Tahimik ang bahay ngayon. Iba ang pakiramdam. Mas payapa, pero may lungkot. Si Mama lumipat sa apartment. Si Papa nanatili sa bahay kasama ko. Marami ang nagsabing mali raw ang ginawa ko. Na dapat nanahimik na lang ako. Na anak lang ako at wala akong karapatang makialam. Pero kung nanahimik ako, araw-araw kong mamamatay sa loob. Hindi ko sila isinumbong para sirain sila. Isinumbong ko sila dahil pagod na akong mabuhay sa kasinungalingan. Isang gabi, lumapit si Papa sa akin. Anak, patawad. Hindi ko alam kung para saan ang patawad na iyon. Sa pagtataksil, sa pagwasak ng pamilya, o sa paglalagay sa akin sa ganitong sitwasyon. Pero niyakap ko siya. Pagkalipas ng ilang linggo, nakipagkita rin sa akin si Mama. Galit ka pa ba? Tanong niya. Masakit pa rin, sagot ko. Pero mahal ko pa rin kayo. Umiyak siya. Doon ko naintindihan, ang mga magulang, tao rin. Nagkakamali, nadadala ng tukso, pero hindi ibig sabihin noon ay tama ang ginawa nila. Hindi ako naging bayani sa kwentong ito. Ako ang naging salamin. Salamin ng katotohanang ayaw nilang harapin. Minsan,
Ang pinakamahirap gawin ay ang magsabi ng totoo, pero ang mas mahirap ay ang mabuhay sa kasinungalingan. At kung may natutunan man ako sa lahat ng ito yon. Ang pamilya ay hindi nabubuo sa dugo lang. Nabubuo ito sa katapatan. Kapag nawala ang katapatan, unti-unting nawawala ang lahat. Ngayon, hindi man perpekto ang pamilya namin, mas totoo na kami sa isa't isa. At minsan, sapat na iyon.